Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat, lalo na sa mga nakikinig ngayon sa pinag-uusapang YouTube channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ramona. 45 years old na sa ngayon at dati akong manghuhula at gumagawa ng gayuma, pero tumigil ako dahil sa aking personal na kadahilanan. Samantala, nanghuhula ako noon sa tulong ng mga tarot cards at kadalasan talaga ay tumutumpak ang pagbabasa ko nito. Naman ako ang abilidad na makapanghula sa aking ama at Lola Crescencia. At nung nanguhula pa ako ay madalas akong makaramdam ng kababalaghan. Way back 2000, may lumapit sa akin dalawang babaeng magpapahula. Agad ko naman silang pinatuloy noon sa aking tent at pinaupo. Pagkatapos ay agad akong kumuha ng mga tarots na nakasil pa. Binalasa ko yon. Habang ginagawa ko yon ay nagpakilala ang dalawang babae, sina Emma at Fiang. Nabasa ko kaagad sa kanilang isipan na isa lang sa kanila ang magpapahula. Ikaw ba ang magpapahula? Sabi ko sa babaeng si Emma. Opo, Madam Ramona. Ako nga ho, ang sabi pa ni Emma. Huminga muna ako ng malalim bago ko nilapag ng face down sa mesa mga tarot cards. Nakababalasa ko lang. Sige, ikat mo ng 3 beses itong baraha. Sabi ko. Sobrang tahimik ng paligid dahil kaming 3 lamang sa kwarto. Matapos ikat ni Emma ng 3 beses ang baraha, agad kong binasahan si Emma. Nakikita ko ang pag-abroad mo, Day. Pangalawang, pagiging masinop mo sa pera. At pagka-bungangera. Yung asawa mo'y palagi nagsiselos dahil marami kang kachat. Nabasa ko sa 2 babae ang disappointment sa naging unang pagbasa ko sa kanila. Alam kong hindi yon ang pakay nila sa akin, ngunit nanatili lamang silang tahimik habang pinapakinggan ang mga sinasabi ko. Kaya nag-decide ulit ako na bigyan sila ng pangalawang reading. As usual, kinat niya ang baraha ng 3 beses at ako naman ang nagbasa lamang ng kanilang baraha. Naku, Day, may nakikita kong insidente sa inyo. May papatayng mga adik sa harapan ng tindahan mo at ikaw ang nakakaalam sa lahat ng nangyari. Ikaw ang saksi sa punot dulo. Mangyayari ito sa oras ng alas 8 o alas 10. Wag na wag kang magwi-witness kasi madadamay ka, sabi ko kay Emma. Nakita kong lalo silang nawirduhan sa sinabi ko. Kaya nagsalita na noon si Emma sa akin. Madam, hindi po yan ang ipinunta namin sa inyo dito. Gusto ko malaman kung sinong nagnakaw ng wallet ng asawa ko sa labas ng bahay namin. Aniya. Bigla naman akong yumuko at nagpatuloy sa pagsasalita. 3 beses kitang babasahan. At yan ang tutukuyin natin sa 2nd pagbabasa ko sa iyo. Sana'y pinatapos mo muna ako, wika ko. Biglang natahimik si Emma at ang kasama niya at nag-eye to eye kami ng babaeng hinuhulaan ko. Hindi nagtagal ay lumabas na ang resulta ng 2nd pagbasa. Ako naman ang nagulat at hindi agad nakapagsalita. Ano pong nakikita ninyo, Madam Ramona?
usisa ni Fiang na kasama ni Emma. Masama ito. Malapit na kaibigan ang kumuha ng pera ng asawa mo. Labas-masok sa bahay ninyo. Matagal nyo nang kilala at matalik na kaibigan ng pamilya mo. Ang taong ito ay basagulero. Kapitbahay ninyong dalawa. Buntis ang asawa niya at may nakikita akong kamatayan sa taong ito. Wika ko. Tumingin naman si Fiang sa kaibigan. Mukhang si Dondon ang tinutukoy ni Madam Ramona. Sa lahat ng kainuman ng asawa mo, siyang may asawang buntis. Wika nito. Sobrang close ni Dondon kay Jet at parang magkapatid na ang turingan nila sa isa't isa. Hindi makapaniwalang wika ni Emma sa kaibigan. Pagkatapos ay bumaling siya sa akin. Sigurado po ba kayo, Madam Ramona? Tumango naman ako bilang tugon. Hindi nagsisinungaling ang mga tarot cards. Pero wag mo siyang bubukingin kasi yon ang magiging dahilan para mag-away ang asawa mo at ang lalaking yon. Dahil kapag ginawa mo yon, mapapatay ni Dondon ang asawa mo sa pamamagitan ng saksak ng tinidor sa tagiliran. Dagdag ko pa. Medyo mangiyak-ngiyak si Emma sa natuklasan niya. At pagkatapos noon ay umalis na ang magkaibigan. Samantala makalipas ang 1 buwan ay bumalik si Fiang sa akin at ibinalita niyang totoo ang hula ko. Na si Dondon nga raw ang nagnakaw ng wallet ng asawa ni Emma. At itong si Emma ay ibinuking daw si Dondon na nagnakaw kaya nag-away daw ito at ang asawa niyang si Jet. Napatay daw si Jet sa pamamagitan ng pananaksak ni Dondon ng tinidor sa tagiliran ng asawa ni Emma. At hindi lang daw yon ang nagkatotoo. Sabi sa akin ni Fiang ay tumugma daw ang ikalawang hula ko kay Emma na mayroong natukhang na 3 adik sa tapat ng sari-sari store niya at nasaksihan daw niya yon. Nagsumbong si Emma sa mga pulis pero lalong lumaki lang daw ang gulo dahil pati siya ay nadamay at ngayon ay pinagbabantaan na ang buhay. Kaya nagdesisyon na lamang itong lumipat ng tirahan. Papadudot na lungkot naman ako sa nangyari sa buhay ni Emma pero wala akong magagawa. Hindi ko yon mapipigilan. Tagabasa lang naman ako kung ano ang sinasabi ng mga tarot cards. Sa kabilang banda, isa rin sa mga hindi ko makakalimutang tarot reading ay nangyari noong taong 2002. Merong isang babaeng nagpakilala bilang si Yesenia at nagpahula ito sa akin. Ang concern niya ay gusto niyang hanapin ang kanyang nawawalang anak na 3 buwan nang nawawala. Ginawa na raw niya ang lahat, nagsumbong siya sa mga pulis, nanawagan sa radyo tumingin ng tulong sa NBI at sa gobyerno. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ito mahanap ang kanyang nawawalang anak. Kaya sumangguni siya sa akin kasi gusto niyang malaman kung buhay pa ba ang kanyang anak at kung saan ito makikita. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na basahan siya gamit ang aking mga tarot cards. Unang pagbasa pa lang kinilabutan ako dahil ang tanong ay kung buhay pa ba ang anak ni Yesenia ay negatibo ang resulta. Sinabi ko yon sa babae noong una ay hindi ito makapaniwala pero sa huli ay tinanong niya sa akin kung saan nawala ang anak niya. Sa tapat ng simbahan ng Baklaran. Hindi malinaw pero parang may mga dumukot sa kanya. Malabo at hindi ko na makita kung ano ang ginawa nila sa kanya. Medyo natataranta kong wika. First time ko kasing maka-encounter na malabo ang sinasabi ng mga tarot cards sa akin. Kaya hindi ko rin masagot kung saan ito matatagpuan ngayon. Umalis si Yesenia ng luhaan sa aking tent. Nalumo din ako sa mga nangyari. Ayaw ko man sabihin sa kanya ang totoo pero kailangan. Iyon ang pinunta niya sa akin. Ang malaman kung ano ang sinasabi sa kanya ng tarot cards. Sa huli ay nagdasal na lamang ako noon sa Panginoon. At humiling ako na sana'y lumabas na ang katotohanan sa nangyari sa anak ni Yesenia. Samantala lumipas ang 1 buwan, madaling araw noon ay umuulan ng malakas. Yung tipong mapapahinto ka sa pwedeng masilungan kapag no choice dahil walang payong. Pauwi ako noon sa bahay ko pagkatapos kong manghula pero ewan ko ba
kung bakit naisipan kong pumunta ng Baclaran. Malapit lang naman kasi ito sa pwesto at sa bahay ko. So yun nga, kahit umuulan at 3 AM na noon ay pumunta pa rin ako ng simbahan ng Baclaran. Naabutan ko na mangilan-ngilan na lamang ang tao doon. Pagkababa ko ng tricycle ay mabilis akong pumasok sa simbahan ng Baclaran para pansamantalang magpatila ng ulan at para magdasal na rin syempre. May mga tao sa loob, usually ay yung mga may alsa-balutang dala na akala mo ay naglayas at walang mapuntahan. Doon ako umupo sa dulong bahagi. Nagdasal muna ako at pagkatapos noon ay nagstay muna ako ng ilang minuto. Para kasing pinipigilan ako ng puwet ko na tumayo sa kinakaupuan ko. Malakas pa rin yung ulan. Tatayo na sana ako nang biglang may napansin ako na may papel na nakatiklop siguro sa 4. Medyo may kalakihan at parang madumi na. Out of curiosity ay pinulot ko siya at binuksan ko. Well, malay ko ba? Baka number ng mga taong gusto ng textmate. Pagkabukas ko pa lang sa unang tupi ay nakalagay agad is salamat. Wala pa akong iniisip noon. Binuksan ko na ng tuluyan ng papel. Medyo mahirap intindihin. Hindi ko alam kung ang nagsulat ba noon bad lang talaga ang penmanship. Pambata kumbaga. At ito ang sabi ng sulat. Kinuha nila ako. Lahat wala atang tinira. Sinakay sa van, 2 silang lalaki. Binigyan pa nga ako ng lollipop. Tapos may tinusok sa leeg ko. Hindi na ako nakabalik. Natakot agad ako. Dati kasi nauso yung mga van na may kinukuhang bata tapos ay tinatanggalan ng lamang loob para ibenta. Hindi ko na tinapos yung sulat pero nilagay ko yon sa bulsa ko. Pagkatapos ay umuwi na ako. Siguro 2 buwan nang lumipas nagsimba ulit ako noon sa Baclaran at naisip ko na umupo sa lugar kung saan ko nakita yung sulat. Alam ko kung saan uupo. Pagkalapit ko sa row kung saan ko nakita yung sulat ay may lalaking nakaupo. May kasamang bata, siguro yung mga 5 years old. Nagdasal ako at lumuhod. Naalerto ako kasi bigla na lang umiyak yung tatay ng bata. Sinasabi niya, "Anak ko, patawad, hindi ka namin nabantayan ng mama mo." Nag-decide akong puntahan ang lalaki at tinanong kung anong nangyari sa kanyang anak. Nagkwento naman ang lalaki at ang sabi niya sa lugar daw na yon nawala yung bata. Ilang buwan na raw silang walang balita at ang sabi daw sa kanya ng mga tambay sa simbahan noong araw na yon ay baka nga kinuha ng mga taong nagbebenta ng lamang loob ang anak niya. Sinabi ko sa lalaki na kalimutan na lamang ang nangyari at siguro naman ay masaya na ang anak niya kung saan man yon naroon. Niyaya ko siya na ipagdasal ang anak niya at tirikan ng kandila. Tumayo siya at sumama sa akin. Pero yung bata na nakita kong katabi niya ay hindi niya kasama. Tinanong ko siya kung nasa na yung anak mo kanina. Sabi niya isa lang daw ang anak niya at siya lang ang mag-isang nandun. Bigla akong kinilabutan. Baka kasi kaluluwa yun ng bata. Pero hindi ako nagpahalata ng reaksyon. Nagdasal kami at mukhang nakumbinsi ko naman yung lalaki na mag-move on na. Huling sinabi niya sa akin ay ang mag-ingat ako pag uwi. Pero habang sakay ako ng tricycle ay bigla akong naalala si Yesenia at yung misteryosong sulat na napulot ko 2 months ago. Hindi kaya connected ang sulat at si Yesenia sa lalaking umiiyak sa simbahan. Pagka-uwi ko, Papa Dudut, hinanap ko yung sulat. Naisip ko na baka siguro nga at nakita ko ang sulat sa loob ng bag. Binuksan ko na lamang yung sulat at wala na yung salamat sa unang tiklop. Binuksan ko ng buo yung sulat, isang stick drawing na lang ng bata na nakangiti ang nakalagay doon. Nagulat ako noon pero nakaramdam ng matinding lungkot. Simula noon ay palagi na ako nagsisimba sa Baclaran at umaasa na isang araw ay makikita ko ulit yung lalaking yon. At mukhang umayon sa akin ang tadhana dahil nagkita ulit kami
makalipas ang 3 linggo. Habang naiiyak, ikinuwento sa akin ng lalaki na natagpuan na ang mga buto ng anak nila na ibinaon sa lupa sa Bacoor, Cavite. Nalaman daw niya ang lokasyon ng pinaglibingan ng anak niya dahil nagpakita sa panaginip niya ang asawa daw niyang si Yesenia kasama ang anak nila. Nalaki naman ang mga mata ko nang marinig ko ang pangalan ni Yesenia. Patay na si Yesenia? Tanong ko. Kilala mo ang asawa ko? Hindi makapaniwalang wika ng lalaki sa akin. Nagpahula kasi siya sa akin dati. At doon nga niya nalaman na patay na ang anak niya. Malungkot kong sagot. Kaya pala pag uwi niya, masama na ang pakiramdam niya. Tapos bigla na lang siyang inatake sa puso at namatay. Wika pa ng lalaki. Sa puntong yon ay nakaramdam ako ng guilt. Namatay pala si Yesenia pagkatapos ko siyang hulaan. Siguro hindi niya matanggap ang resulta ng tarot reading ko sa kanya. Kaya dinamdam niya ng sobra yon. At hindi niya nakayanan. Sorry, tanging nasabi ko lang sa lalaki. Wala kang kasalanan doon. Binasa mo lang naman ang sinasabi ng mga tarot cards mo. At saka nakatulong din yon para unti-unti ko mahanap ang katotohanan sa pagkamatay ng anak ko. Aniya. Papadudot pagkatapos noon ay nabalitaan ko na lamang na may nahuli noon na 3 lalaki na inakusahan na nangingidnap ng mga bata at ibinibenta ang mga lamang loob nito sa mga mayamang nangangailangan para sa kanilang transplant. Hindi ko sigurado pero nararamdaman kong may kinalaman ang 3 lalaking ito sa pagkamatay ng anak ni Yesenia. Huminga ako ng maluwag at nagpasalamat ako sa Diyos. Dahil makakamit na ng bata ang hustisyang matagal na niyang inaasam. Samantala papadudot nagpatuloy naman ako sa panghuhula hanggang sa may na-experience na akong hindi kaaya-aya. Naubusan ako ng stock ng tarot cards kaya nagpasya akong umorder noon sa isang online shopping platform noong taong 2015. Nang dumating ay sobrang saya ko at ginamit ko na siya. Natuwa kasi ako sa disenyo ng mga tarot cards, kakaiba ito sa normal na ginagamit ko. All black ito at nakakatakot ang mga drawings. Parang galing ng impyerno. Pero hindi ko iniisip ang takot at sa halip ay ginamit ko ito para hulaan ng aking sarili. Pero papadudot noong gumabi na at matutulog na ako ay bigla na lang may narinig akong naglalakad sa labas ng kwarto ko. Ako lang mag-isa sa bahay ko. Kinabahan ako noon at inakala ko pa nga noong una na baka pinasok ako ng akyat bahay. Pero naisip ko na imposibleng pasukin ako ng akyat bahay kasi hindi naman ako mayaman. Kaya sinubukan kong baliwalain na lamang ang kababalaghang yon. Mga ilang araw ang lumipas. Sa kakahula ko ay wala namang nangyayari pero biglang isang araw ay nagtataka ako kung bakit bigla na lamang nagbubukas ang mga takip ng kawali. 4 na beses siyang nangyari. Pagkatapos noong hapon ay naligo ako na bigla na lamang bumukas ang pinto ng CR. At akala ko yung aso ko lang ang nagbubukas ng pinto pero pagtingin ko, yung aso ko ay nakaupo sa mesa at nakatingin sa akin. Doon ako biglang natakot pero sinubukan ko pa ring wag yung pansinin. Isang araw natutulog ako, nagising ako bigla na lang may nagsalita na miss na may echo. Hindi talaga ako nagkakamali kasi may echo talaga siya. Tapos pakiramdam ko ay may taong nakabantay sa akin. Hindi ko pinansin tapos bigla na lang siyang umalis. Lagi din akong binabangungot, may matandang babae na itim na nakabelo ang nagpapakita sa akin. Isang araw 3 beses akong binabangungot hanggang hindi na lamang ako natulog. May pagkakataon na nakatabi pa sa akin ng rosary at binabangungot ako. Sa panaginip ko ay sinasakal ako ng rosaryo. Hanggang isang araw ay naputol na lamang ang rosary ko na nakatago sa aking cabinet. Samantala noong maglalapit na ang mahal na araw, ginamit ko yung itim na tarot cards nung may magpahula sa akin. Alam ko na bawal ang gumamit noon kapag mahal na araw pero ginawa ko pa rin dahil yon
lamang ang kabuhayan ko. Sa sobrang bigat ng pakiramdam ko at nagkakasakit na ako noon, naisipan kong itapon ang itim na tarot card sa basurahan na malapit sa amin, pero nawala sa isipan ko na bawal pala yun. Kailangang ipalibing o ipasa sa iba. Pagkatapos ng mahal na araw ay nahirapan na ako sa sakit ko at nadala na ako sa ospital. Sobrang sising-sisi ako sa mga ginawa ko. At may nakapagsabi sa akin na dahil sa ginawa kong panghuhula gamit ang tarot cards, ay nababahira ng demonyo ang kaluluwa ko. Pagkatapos ng mga nangyari, palagi ako nagsisimba at humihingi ng tawad sa Panginoon na sana ibalik ang malinis na kaluluwa ko. Doon na rin nga ako nangako sa sarili ko na titigil na ako sa panghuhula. Simula noon ay naghanap ako ng ibang trabaho at maswerte naman akong natanggap bilang tindera sa palengke. Kinalimutan ko na mga nangyaring yon at nagsimulang nagbago ang buhay ko. Hanggang sa hindi nagtagal ay nakaipon ako ng pera at nakapagpatayo ako ng sarili kong negosyo. Sa ngayon, Papa Dudut, ay malayo-malayo na ako sa dati kong buhay. Oo, naroon pa rin ang urge ko na manghula, pero palagi kong iniisip ang Panginoon. Kaya nalalabanan ko yon. Ngayon ay tahimik na ang buhay ko at wala na akong kababalaghang nararamdaman. Kaya sana'y maging leksyon sa ibang tao na maniwala kayo sa Diyos. Lumayo kayo sa mga masasama at babaguhin niya ang buhay mo. Lahat ng mga aral ng Diyos ay totoo at makapangyarihan talaga siya. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Ramona. Maraming salamat, Ramona, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Tungkol naman sa panghuhula gamit ng tarot cards. Marami ang nagsasabi na masama daw ito. Isa na raw patunay ang sinasabi sa Biblia. Huwag magkakaroon sa inyo ng sinumang nagpapadaan sa kanyang anak na lalaki o anak na babae sa apoy, o gumagamit ng panghuhula o tagamasid ng mga panahon o mangkukulam o manggagaway o manggagamot o kumukonsulta sa mga espiritu o sa lamangkero o mangkukulam, sapagkat ang lahat ng gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon. At dahil sa mga karumaldumal na bagay na ito ay pinalaya sila ng Panginoon mong Diyos mula sa harapan mo. Sa mga katuwid, ang mga baraha ng tarot ay panghuhula at ito ay isang karumaldumal na bagay sa paningin ng Diyos. Ayon naman sa mga paranormal experts, ang paggamit daw ng tarot cards ay parang pakikipaglaro daw sa demonyo. Kaya nararapat lang na iwasan ito at huwag gawin. Mga ka-online, ang pagtatangkang gamitin ang mga baraha ng tarot upang hulaan ang mga bagay ay nagpapahiwatig ng kawalan ng pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng pag-asa sa mga ito. Nilalayo mo ang iyong sarili sa Diyos. Ang anumang bagay na nagiging sanhi nito ay hindi isang mabuting bagay. Ang mga baraha bilang isang bagay ay hindi masama, ngunit kapag ginamit na, ang mga ito ay nagiging hadlang sa pagitan mo at ng Diyos. Huwag kang magdepende sa hula, ipaubaya mo sa Diyos ang iyong kapalaran dahil alam niya kung ano ang mas makakabuti sa iyong buhay. Hanapin ang Kaistorya Horror YouTube channel para sa mga nakakatakot na kwento araw-araw. Muli, Kaistorya Horror po ang inyong hahanapin. Ang link po niyan ay meron din sa aming homepage. Ganon din ang Gianna Vlogs for our weekly family vlogs. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problema
bigat. Dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.